Sa sobrang tindi at dami ng lumalabas na demonic na enerhiya mula kay Grayson, nagmistula ang paligid na isang pugad ng demonyo dahil sa umaalingasaw na napakasamang enerhiya na ito. Samantala, hindi pa rin kumikilos si Grayson sa kanyang kinauupuan. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Cubharo sa kanya dahil hindi niya inaasahan na ang kanyang kainuman na si Grayson ay magiging isang demonoid. Ngunit sinabihan siya ni Irene na huwag mag-alala, dahil base sa nakikita ni Irene, hindi pa tuluyang nagiging demonoid si Grayson at maaari pa nila siyang mailigtas. Gamit ang mga mata ni Cubharo bilang isang elementalist, tinignan niya si Irene, ngunit hindi niya inaasahan na ang enerhiya sa katawan ni Irene ay tila ba nagbago ng kanilang makaharap si Grayson na mayroong demonic na enerhiya. Hindi na ito tulad ng dati na napakagulo, ito ay mas makapal at pino. Kaya naman iniisip ni Cubharo na perpekto nang nakokontrol ni Irene ang misteryosong enerhiya ng lalaki sa kanyang panaginip. Nagsimulang magsalita si Grayson mula sa kanyang kinauupuan, tinanong niya sina Irene at Cubharo kung ano ang kanilang rason sa pagpunta sa lugar na ito. Imbes na atakihin si Grayson nang walang paabi dahil sa demonic na enerhiya na nag-umapa mula sa kanyang katawan, kinausap siya ni Irene at tinanong kung gusto niyang makipagduelo sa kanya, at ang matatalo sa laban ay makikinig sa isang request ng mananalo. Nagsimulang tumawa si Grayson nang kanyang marinig ito, sinabi niya na napaka-interesting ng alok sa kanya ni Irene. Kaya naman tumayo siya sa kanyang kinauupuan at pumayag siya sa pag-alok ni Irene na duelo. Ngunit nang kunin ni Grayson ang kanyang espada, binalaan niya si Irene na ang gusto niyang makuha pag siya ang nanalo sa kanilang laban ay ang kanyang buhay. Nang marinig ni Irene ang pagbabante ni Grayson, hindi naman siya nagpasindak, sa halip, mas lalo pang tumindi ang enerhiya sa kanyang katawan. Matapos sabihin kay Irene ang kanyang ninanais kapag siya ang nanalo sa laban na ito, mabilis na sumugod si Grayson patungo kay Irene nang may pagnanasa na kitilan ang kanyang buhay. Naglunsad siya ng hindi mabilang na pag-atake sa sobrang dami, ngunit kahit na ang mga binitiwan niyang pag-atake ay napakabilis at napakalakas, nagawa naman ni Irene na depensehan ang bawat pag-atakeng ito. Nang makita niya na hindi sapat ang kanyang mga ginawang pag-atake kay Irene para siya ay manalo, mas lalo pang tumindi ang demonic na enerhiya sa kanyang katawan. At sa sandaling iyon, ang kanyang mga pag-atake ay mas lalo pang lumakas at bumilis. Agad namang napansin ni Irene ang pagbabago sa pag-atake ni Grayson. Kaya naman sa sandaling iyon, walang ibang pagpipilian si Irene kundi umilag, ngunit matapos niyang mailegan ang pag-atakeng iyon ni Grayson, mabilis siyang nagtungo sa blind spot ni Irene para magsagawa ng isa pa muling pag-atake. Sa sandaling ito, nagbago ang galaw ng mga pag-atake ni Grayson, para bang ang kanyang swordsmanship ay maihahalinutlad sa irregular na paggalaw ng isang ahas na hindi mahulaan kung saan ito papunta. Gayunpaman, nagawa pa rin itong depensahan ni Irene, ngunit kung hindi siya nagsagawa ng training kasama si John. Sa tingin niya, hindi siya makakapag-react sa tamang oras at kanina pa sana tapos ang laban na ito, kaya naman laking pasasalamat ni Irene. Ngunit sa ngayon, mayroon na din siyang kakayahan na makita ang pagdaloy ng aura sa katawan ng isang tao. Nakikita niya ang totoong intensyon ng kalaban at hindi na siya maloloko sa simpleng mga pekeng pag-atake. At dahil dito, nagawang baliktarin ni Irene ang kanilang sitwasyon ni Grayson, nagawa niyang mas alag ang pag-atake niya kahit na hindi ito madaling mahulaan kung saan papunta dahil sa swordsmanship ni Grayson. Napigilan ni Irene ang pag-atake ni Grayson na umaasa ng karagdagang lakas mula sa demonyo, at nang mapalipad ang kanyang atake, nagulat si Grayson, hindi niya inaasahan na siya ay magiging ganito na wala pa ring kalaban-laban. Matapos ang paglansad ng atake na iyon, hindi itinigil ni Irene ang kanyang momentum at nagsagawa na naman siya ng isa pang atake patungo kay Grayson, ngunit sa pagkakataong ito, nakayanan ni Grayson na panatilihin ang kanyang posisyon at hindi siya tumilapon. Gayunpaman, dahil sa lakas na nararamdaman niya na nagmumula kay Irene, nagtataka siya kung paano ito nangyayari, at bakit siya ang natatalo. Sa dami-dami ng tao, hindi niya inaasahan na mahihirapan siyang sa pagtalo ng bata na nasa harap niya tulad ng nangyari sa Land of Attestment nitong nakaraang 4 na araw. Kahit na umaasa siya sa lakas at bilis mula sa isang demonyo, hindi pa rin niya maunawaan kung bakit siya ang nahihirapan sa laban na ito. Dahil sa galit na muli siyang matatalo, nagsimulang bumulwak ang demonic na enerhiya mula sa buong katawan ni Grayson. Ayaw na niyang matalo muli ng isang tulad ni Irene lalong-lalo na dahil sa taglay niyang lakas sa ngayon.
Nang makita ni Cubharo kung gaano kadelikado ang sitwasyong ito, sumigaw siya kay Irene na kailangan niyang mag-ingat sa paparating na atake na maaaring gawin ni Grayson dahil sa sobrang dami ng demonic na enerhiya na nag-umapa sa katawan nito. Sa halip na magtago sa takot, sinabi ni Irene kay Cubharo na huwag siyang mag-alala para sa kanya, dahil sa sandaling ito, hindi na siya takot sa demonic na enerhiya kahit gaano pa man ito kalakas. Tulad ng dati, nagsimulang isara ni Irene ang kanyang mga mata. At nang kanyang buksan ito, ang demonic na enerhiya sa paligid nila ay nagsimula ng mawala at natatabunan ng enerhiyang lumalabas mula kay Irene. At sa sandaling iyon, ang kanyang espada ay nagsimulang magliwanag na parabang ito ay nababalutan ng aura. Sa harap niya, itinaas ni Grayson ang kanyang mga braso at nagmumukhang mas mataas kaysa kay Irene, gayunpaman, mas nangingibabaw ang tapang ni Irene. At nang magtuos ang kanilang mga espada sa ginawa nilang mga pag-atake, ito ay nagsanhi ng napakalakas na pagsabog kung nasaan sila. At nang hamupa ang alikabok mula sa paligid, bumungad sa harapan ni Grayson ang kanyang espada na muling nahati sa dalawa katulad ng nangyari sa kanilang laban ni Ilya sa Land of Attestment. Sa sandaling mabitawan niya ang kanyang espada, nagsimulang mawala ang demonic na enerhiya sa kanyang katawan, ngunit, kasabay nito ay ang buhay niya. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mukha, dahil sa wakas, kahit na para siyang mawawalan na ng buhay, nakabalik pa rin siya sa tamang katinoan bilang isang tao. Ngayong tapos na ang kanilang laban, mabilis na tumakbo si Cubharo kung nasaan sina Irene. Ngunit bago pa man siya makarating kung nasaan sila, siya ay biglang napahinto sa kanyang pagtakbo dahil sa kanyang nakita. Ang apoy sa puso ni Grayson ay unti-unti nang nawawala, gayunpaman, gusto niyang magpasalamat kay Irene sa kanyang ginawa, dahil kay Irene, magagawa niyang gamitin ang natitira niyang oras bilang isang tao. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagsimulang lumiyab ang apoy sa puso ni Irene. Sinabi niya kay Grayson na hindi ito ang kanyang natitirang sandali. Dahil nang mapanood niya ang laban ni Grayson at Ilya nitong nakaraang araw, sinabi ni Irene na siya ay na-inspired, at dahil dito, gusto niyang maging malakas katulad ni Grayson. Ganon kaganda ang ipinakita niyang laban, kaya naman para kay Irene, siya dapat ang magpasalamat sa kanya dahil sa napakagandang laban na kanyang ipinakita. Sa sandaling ito, ang napaka-beauting salita ni Irene ay nagsimulang lumiwanag sa kanilang paligid, at ang apoy sa puso ni Grayson ay nagsimulang magliyab muli. Batay sa kanilang usapan kanina, ang matatalo sa kanilang laban ay dapat gawin ang anumang kagustuhan ng mananalo, at dahil si Irene ang nanalo. Ang gusto niyang gawin ni Grayson ay ang ipagpatuloy ang kanyang pagpapakita ng magandang laban at magbigay inspirasyon, katulad ng nagawa niya kay Irene. Sa sandaling masabi ito ni Irene, ang apoy sa puso ni Grayson ay tuluyang bumalik sa dati na parabang hindi siya naapektuhan ng demonic na enerhiya. Matapos kausapin si Grayson ng masinsinan, nagtungo na sila sa labas nang siya ay makapagpahinga. Ngunit bago pa man mamaalam, muli niyang pinasalamatan si Irene. Sinabi naman ni Irene na walang anuman, dahil ikinagagalak niyang nakabalik muli si Grayson sa dati. Tinanong naman ni Cubharo si Grayson kung saan niya nakuha ang kanyang espada, dahil sa kanilang laban ni Irene kanina, napansin niya na mayroong demonic na enerhiya na nanggagaling dito. Sa kasamaang palad, walang ideya si Grayson kung saan nanggaling ang espada na iyon, dahil isang araw, nang siya ay makabalik sa kanyang tirayahan, nakita na lang niya ang espadang ito na nakatusok sa gitna ng kanyang kwarto, at nang hawakan niya ito, hindi na niya ito mabitawan na para bang may kakaibang bagay na pumasok sa kanya. Alam ni Grayson na ang kanyang ginawa ay masama kaya't kapag ang kanyang katawan ay naka-recover na, pinaplano niyang pumunta sa simbahan, aaminin niya lahat ang kanyang pagkakamali at linisin ang kanyang katawan mula sa kasama sa pamamagitan ng abstinence. Nang tignan ni Cubharo si Grayson gamit ang kanyang mga mata bilang elementalist, mukhang hindi na kinakailangan ni Grayson na magtungo sa simbahan. Dahil ang nakikita ni Cubharo ay bumalik na sa dati ang puso ni Grayson sa pagiging malinis at wala na siyang madama na maruming enerhiya mula dito. Ngayong okay na ang lahat, nagpaalam na sila sa isa't isa at magkita na lang sila ulit pag nagkaroon sila ng pagkakataon muli. Ngunit habang naglalakad sina Cubharo at Irene pabalik sa kanilang bahay panuluyan, hindi maiwasan ni Cubharo na maalala ang mga sinabi ni Ignet sa kanya nang makita niya ang kalagayan ni Grayson kanina. Ang bandit na si Cudgel na biglang nagbago dahil sa suot niyang kwentes na may demonic na enerhiya, si Charlotte at Victor na tinagurian ng mga tao na mamabait,
at si Grayson na isa sa mga naging kaibigan ni Kobaru. 3 beses nang nakita ni Kobaru ang masamang epekto ng demonic na enerhiya sa mga tao, kaya naman nang maalala niya ang sinabi ni Ignet. Mukhang totoo nga na ang kapayapaan sa kontinente ay matagal nang nawawala ngunit hindi lang nila ito alam na nangyayari sa bawat sulok ng kontinente. Samantala, gusto namang malaman ni Kobaru ang ginamit na kapangyarihan ni Irene kanina, ngunit sa totoo lang, hindi din sigurado si Irene kung saan ito nanggaling. Lumaban siya ng determinado na hindi magpapatalo sa demonic na enerhiya ni Grayson, ngunit bago pa man niya mapansin, mayroon nagbago sa kanya ng sandaling iyon. Isinara ni Irene ang kanyang mga kamao, umaasa siya na sana magamit niya ang kapangyarihan na ito para maisalba rin si Ilya sa kanilang magiging laban. Samantala, pinagmamasdan naman ni Kobaru si Irene, hindi niya inaakala na sa loob ng kanilang pagsasama ng ilang buwan, napakalaki ng kanyang makikitang pagbabago kay Irene. Ito pa lamang ang una niyang beses na makakita ng isang tao na nagtataglay ng enerhiya na kayang labanan ang demonic na enerhiya, apoy na nagbibigay ng buhay, kaya naman hindi mapigil ang maging curious ni Kobaru, na kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang guro pag nakita niya siya. Samantala, sa lugar kung nasaan sina Brett at Judith, muli na naman silang nagbabangayan, ngunit kumpara sa dati, ang pang-osor ni Brett ay mas madalas kaya't nagtataka si Judith kung anong meron. Tamang-tama naman at nandito na rin ang taong hinihintay ni Brett, at nang dahil sa kuryosidad, napalingon si Judith para tignan ang tao na tinutukoy ni Brett. Ngunit nang makita niya si Irene, siya ay nagulat dahil hindi pa siya handa na makausap siya muli matapos ang kanilang laban sa Land of Attestment. Sinubukan niyang umasta ng normal at binati niya si Irene dahil sa matagal nilang hindi pagkikita. Pero nang siya ay makaupo, tinitigan niya ng masama si Brett nang dahil sa kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, para bang uminit ang paligid kaya't gumawa-gawa ng rason si Brett na gusto niyang kumuha ng alak para maiwan ang dalawa na mag-usap, samantala, wala namang kaalam-alam si Irene sa nangyayari. Makalipas ang ilang sandali, kahit na sila ay nag-usap na ni Irene, hindi pa rin mapigilan ni Judith na maging awkward, kaya naman nang makita ito ni Brett, sinimulan niyang kamustahin ang pag-eensayo ni Irene itong mga nakalipas na araw. Ngunit nang sabihin ni Irene na siya ay na-stuck na para bang hindi siya makalagpas dahil hindi niya akala na ang pagkontrol sa aura ay hindi ganun kadali, napatigil si Brett sa kanyang pag-inom ng alak. Sinabihan din siya ni Judith na tumigil sandali, nang makita ni Irene ang kanilang mga reaksyon, laking pagtataka niyang may mali ba sa kanyang mga nasabi. Tinanong ni Judith kung nag-aral ba si Irene ng tamang aura application, ngunit nang marinig niyang ilang linggo pa lamang ang nakakalipas simula nang makita ni Irene ang aura, napatalon si Judith sa kanyang kinauupuan dahil hindi siya makapaniwala na walang ideya si Irene na nakakagamit na siya dati pa ng aura. At nang marinig nilang nagagawa ito dati pa ni Irene sa pamamagitan ng pag-eensayo base sa kanyang instincts, napahinga sila ng malamim dahil hindi sila makapaniwala na nakamit ito ni Irene nang hindi umaasa sa iba. Para kina Brett, natutunan nila ang theory ng aura application sa paaralan ng Krona Swordsmanship, gayunpaman, iilan lamang sa kanila ang kayang makagamit nito. Nang matutunan nila sa Krona na ang ginawang pag-atake ni Irene ay isa sa mga aura application, akala nila alam na ni Irene ang tungkol dito. Kahit na iniisip ni Judith na malakas na si Irene sa kanyang kalagayan sa ngayon, hindi naman niya matiis na makita ang kaibigan niya na nahihirapan, kaya naman kahit na hindi humihingi ng tulong si Irene sa kanya. Mukhang wala siyang pagpipilian kaya tumayo siya sa kanyang kinauupuan, itinuro niya ang kanyang sarili at sinabing tuturuan niya si Irene tungkol sa kanilang natutunan sa paaralan ng Krona Swordsmanship pagdating sa aura application. Habang pinagmamasdan ni Brett si Judith na unti-unti nang bumabalik sa dati batay sa kanyang pananalita at pakikipag-usap kay Irene, hindi niya mapigilan ang mga ngiti sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, agad na nagtungo ang dalawa para simulan ang kanilang leksyon tungkol sa mga aura application na kinakailangan ni Irene na matutunan bago dumating ang kanilang laban ni Ilya. Sinabi ni Judith na mayroong pangunahing konsepto pagdating sa aura application, una ang accumulation, ang pagtipon-tipon ng kakaibang kapangyarihan sa iyong sarili. Pangalawa, ang strengthening, ang pagpapakita ng kapangyarihang iyon, pangatlo, ang hardening, ang nagpapahintulot para kayanin ang ibinibigay na dagdag lakas ng strengthening. Pang-apat, ang enlightenment na nagpapataas ng pandama, panglima,
ang focusing kung saan tinitipon-tipon ang aura sa parte ng katawan upang mag-exhibit ng karagdagang lakas, at ang panghuli, ang manifestation na kung saan inilalabas ang angking lakas mula sa loob ng katawan. Matapos niyang maipaliwanag ang mga aura application, sinabi niya kay Irene na ang ginawa niyang pag-atake sa huli nilang pagsusulit ay gumamit ng dalawang konsepto, ang focus at manifestation. Gayunpaman, kahit na gaano kaimportante ang dalawang konsepto na ito sa paggawa ng aura sword, binalaan niya si Irene hindi niya dapat pabayaan ang iba, dahil ang pagkakaroon ng pantay-pantay ng anim na konsepto ay ang pinaka-ideal na kondisyon. Base sa paliwanag ni Judith, iniisip ni Irene na may pagkakahalintulad ito sa kanyang espesyal na pag-atake, kaya naman mukhang mayroon siyang pag-asa na makagawa ng aura sword. Ngunit sa ngayon, dahil ang kinakailangan niyang mas pagtuunan ay ang ibang aura application, sinimula ni Irene ang kanyang pag-eensayo para magawa ito sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanyang. Ngunit sa araw na ito, ang binabalak na pagtuunan ni Irene ng atensyon ay ang pagbutihin pa ang kanyang aura application, lalong-lalo na dahil napaka-importante nito base sa kanyang mga napanood na mga laban. Makalipas ang isang buwan, mas lalong pinatibay ni Irene ang kanyang pangunahing kaalaman gamit ang itinuro ni Judith sa kanya bilang pundasyon. Matapos paigtingin ni Irene ang iba pang mga konsepto, sinubukan naman niyang gumawa ng aura sword, nag-focus siya ng kanyang isipan at sinubukang magtipon-tipon ng aura. At nang makalipon siya ng tamang dami ng aura, ito naman ay pinadaloy niya sa kanyang mga kamay. Matapos ang preparasyon sa paggawa ng aura sword, ang aura na kanyang naipon ay pinadaloy niya sa kanyang espada. Ngunit nang padaluyin niya ang aura sa kamay papunta sa espada, siya ay nagulat dahil hanggang sa ngayon, paulit-ulit ang nangyayari wala pa ring pagbabago sa anyo ng kanyang espada. Ngunit tuwing sinusubukan niyang gumawa ng aura sword, para bang hinihigop ng espada ang aura at mas lalo pa itong tumitibay. Bigla-bigla namang dumating si Hinch at ipinaalam kay Irene na ang susunod niyang laban ay nakatakda ng ganapin. Sinabi niya na ang susunod na makakalaban ni Irene ay walang iba kundi si Ricardo Pinto, ang dating champion ng Land of Attestment. Nang marinig ito ni Irene, siya ay nagulat dahil hindi niya inaakala na ang huli niyang makakalaban bago harapin si Ilya ay isang dating champion. Pagdating sa mga eksperto sa paggamit ng espada, isa si Ricardo sa mga taong nasa tugatog, ngunit hindi lang ito ang dapat alalahanin ni Irene, dahil base sa mga narinig ni Hinch, mayroong bagong sandata si Ricardo. Galing mula sa kanyang ama na si Harrison Pinto na isang swordsmaster, namana ni Ricardo ang unang numeradong espada na gawa mismo ni Volcanes. Nagsimulang mag-alala si Hinch dahil ibig sabihin nito, may kakayahan ang espada na iyon na tiisin ang mga pag-atake ng isang swordsmaster na may aura sword. Gayunpaman, ipinaalam ni Hinch kay Irene na kung siya man ay magwagi sa laban na ito, mabibigyan ng pagkakataon si Irene para hamanin ang kasalukuyang champion na si Ilya. Kahit na sinabihan ni Hinch si Irene na mahihirapan siyang manalo sa laban na ito, tila ba nakangiti pa rin si Irene na para bang hindi siya kinakabahan at puno siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili na kakayanin niyang talunin si Ricardo kahit na ang espada niya ay ang unang numeradong espada na gawa ni Volcanes. Sa sumunod na araw, ang pinakahihintay na laban sa king level ay gaganapin na, ang dating champion na si Ricardo Pinto, laban sa bagong sumisikat na bituin na si Irene Parreira. Bago pa man magsimula ang kanilang laban, kinausap ni Ricardo si Irene, sinabi niya na marami siyang narinig tungkol sa kanya, siya ang usap-usapan ng mga tao nitong mga nakaraang buwan. At sa sobrang popular niya sa mga tao, marami sa kanila ang nagsasabi na si Irene ang mananalo sa laban na ito kahit na si Ricardo ay isang dating champion ng Land of Attestment. Gayunpaman, hindi nagpaapekto si Ricardo, dahil para sa kanya, si Irene ay masyado pang bata para umabot sa kanyang antas sa paggamit ng espada at hindi siya matatalo lalong-lalo na dahil ang espada niya ay isang numeradong espada na namana niya pa sa kanyang ama. Magkaiba naman sila ng pananaw ni Irene, dahil para sa kanya, malalaman lang nila kung sino ang mananalo sa laban ito kapag ang kanilang mga espada ay nagtuos na. Nang hudyatan ng tagapagbalita na maaari na silang magsimula, mabilis na sumugod si Irene patungo kay Ricardo gamit ang kanyang natutunan na aura application patungo sa kanyang mga paa para mas lalo papabilisin ang kanyang galaw. Bago pa man tumama ang pag-atake ni Irene, agad naman inihanda ni Ricardo ang kanyang espada para salagin ang pag-atakeng ito.
Ngunit doon siya nagkakamali, bigla na lang naglaho si Irene sa kanyang harapan sa sobrang bilis at naiwan si Ricardo na gulat sa pangyayaring ito. Dahil sa biglaang pagkawala ni Irene, instiktibong lumingon si Ricardo sa kanyang likuran. Tamang-tama naman ang kanyang paglingon, umabot siya sa tamang oras para magawa niyang mas alag ang pag-atake na ginawa ni Irene. Ngunit sa sandaling ito, pinatunayan ni Irene kay Ricardo na hindi nakadepende ang resulta ng laban sa espada at ito lamang ay malalaman kapag nagtuos na ang mga espada ng bawat kupunan. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.